Good morning mga paps. On our way tayo paps sa ating next upgrade ulit. So papunta tayo sa QC, sa isang shop called Gadget Baby. Papareplace natin sa ating dashcam. So itong dashcam natin mga paps, sobrang luma na nito. Ang baba ng resolution. So kailangan na talaga i-update. So yan guys, Gadget Baby yung name ng shop. Papakabitan na natin si Julia. Ito yun guys, 4K Omni HDR set. Tapos kukuha tayo ng 70 may 4G hardware kit. 70 may din yung brand, no? Yes, sir. Ayos. Liit lang pala talaga siya, no? Medyo malaki sa sa kaysa yung dati, sir. Oo. Yung defense line, Nice. Ito ba saan yan mamount to? Ito, sir. Dito, sir. Gusto ko din ng 4G kasi pag nasa abroad, mag-review ko. Yes, sir. Pwede po yun, sir. Yung kaganda ng Omni kasi pwede mo yung ikot. Makikita mo rin yung rear. So yung likod, yung live viewing, mag-review din yung rear camera? Oh, astig ah. So kayo service center talaga kayo? May 70 na, yes, sir. Installation lang, pero kapag service na, yun lang ngayon nahirap ko. Fuse natin dito sa side. Bawat fuse, meron siyang indicator. Ito yung fuse box, pati yun. Oh. Yan guys, so banda dito natin kakabit. May apps pala tayo siya kailangan install, sir. Kung saan magharap ng SIM. Ayos ah. Yun o, linis. Dyan siya. Pagkabit ng SIM, nasa ilalim siya. Ayun, rear camera. Bali, dalawa pala ito. May spare pa isa, sir. Kung sakali magpapatent or sakali lipas sa pwesto, pwede siya kabit ng pangalawang beses. Okay, Pati yung sa likod, meron din. Harap likod. Okay. Then, ito na yung spare na GC. So guys, yung 4G unit. Isa ako, sir. Kasi actual ko yun, sir. Position ng dashcam, sir. Kailangan ko ng guide po, sir. Taas niya pa ng konti. O mga ganyan siguro. O yan, yan. So ito nakikita ko pa yung screen niya. Okay, sir. Ayan, sakto. So itong electrostatic film boss, pipeel off lang siya, no? Madali lang. May guide naman siya, no? Yung part na to, dapat nalito sa part na. Ay. Nandito ba yung ano, yung lente or dito? Nandito na to. Sige. Ganun pala yun. So ayan guys, mounted yung camera natin. Sa likod at sa harap. Okay yung kabit na, linis. Tapos yung rear cam boss, saan magpa-plug in? Dito din. Yan na. Yan na, sir. Yung isang wire na yun, sir. Ito na Yung yun. isang wire power supply. Ito yung papuntang point, sir. Type C to Type C. Dyan talaga. Kaya namin binabaklas to.
iniiwasan namin yung airbag na maharangan. Kasi kapag inipit lang siya, airbag dito eh. Once mag-deploy, yung wire na siniksik, yung mag-stop. Talagang pasok na pasok siya, no? Yeah. Nadaan siya sa tubo na yan. Ah, Ayos, malinis talaga. kabisado ko na yung butak ko sa pag-ibot na nakasabi. Yan, no? Isang linis, no? Wala ka nakikita ng wires. Ito lang. Okay na yung boss, no? Tapos na? Yes, sir. 1 year warranty ba? Tama? Yes, sir. Yun. Authorized, sir. Meron siyang indicator sa gilid. Mm. Tinuturo yung maliit Oo. para i-authorize siya. Oh. Then, dalawang best time magda-download ng firmware. Then, next, sir. So, update po, sir. Dito sa part na to, sir, may tatlong ilaw kasi yung indicator, sir. Green, blue, and red. Yung red, sir, is power indicator. Minsan naman error kapag walang signal yung SIM. And blue naman is kapag nag-update tayo ng firmware. Yung green naman is kapag stable green, it means good yung data. Pero kapag blinking green na po, sir, possible wala na siyang data. Ito ba yung green na yung nakikita ko dun sa Yes, sir. reflection? Ang gagawin lang natin, sir, is yung katabi ng ilaw, may button dito, sir, maliit. Mm. I-hold press mo lang siya ng 5 seconds para mag-reboot yung buong system. Sa Omni po, sir, meron tayong dalawang monitoring. Ito yung online monitoring saka offline. Yung online, ito yung ginagamit natin through internet. Na gagamit tayo ng data, both device. Tapos, ang pwede doon is live viewing, GPS, vehicle location, notification, and battery protection. Pero kung hanapin mo yung mga previous record, doon na papasok sa offline monitoring through Wi-Fi hotspot dahil kay device po, sir. Enable hotspot. 360 po, sir. Tap natin yan. Ito ba yan? Yes po. Yan naman yung answer para tuloy siya ikot. Oh, ayos ah. Yan, tingnan rin yung kuha yung lab. Yung sa likod ay... Top mo lang, ito. sir, yan. Yung likod natin, sir. Medyo mataas. Baba ko ba, sir? Okay na to? And protection. Set natin default is 12.2. So pag umabot siya ng 12.2, Automatic siya turn mag-time off na siya. Yes po, sir. para hindi ma-discharge yung battery. Capture inside. Tapos ito naman, shoot vlog. Yung starting harapan, kukuha yung mga ano. Parang dynamic video. Ganun. Video din siya. Yes. Kasi nagbo-vlog talaga siya ganun, sir. Lalo So, kapag nasa field na magandang area. Ganun. So ayan. So once naka-rotation siya, mag-record. Ayun, tapos sumabilis lang siya. Yes, sir. Take selfie. Yan. Yeah. Okay, para ka rin post. Yes. Nice. Switch rear view. Yan, sir. Sa likod natin, sir. Pwede mo Feed niya dito. Yes po, sir. Display lang siya. So kailangan ko i-switch front view ulit. Opo, sir. Disable hotspot. Ay, mawawala pala yung connection ko. Para gumamit, sir, meron tayong 4 na option. Yung first is remote surveillance. Tap mo lang yung logo, sir. Mabiview mo siya, sir, kahit malapit ka man or malayo, basta may internet. Yes, sir. Yan. Oo. Yung front. Then, sa rear naman, pwede mo siya tap. Yan. Likod. So ano to, sa 4G dumadaan? Yes, Hindi 4G na po, sir. Kung maganda sakali din, pahiram mo sa sakyan, makikita mo yung actual na nangyayari sa likod. maganda din yung connection mo, bilis. Napapaikot ko ba siya? Yes, Ito, sir. ito. Papaikot pa. Kulang. Sige, hold on, sir. Pwedeng pang monitor talaga. Yes, sir. So kahit nakapatay yung sasakyan, Yes, pwede pa rin ma-access yung ganyan, sir. Next answer is vehicle location. Yan naman is GPS tracker, sir. Pwede mo ma-locate po yung sasakyan kung naka-start man or naka-off, sir. Next naman is battery.
Yan naman sir is version diagram po sir na battery level po sir. Kahit naka-off yung sasakyan, i-diagram niya kung everyday kung bababa siya o tataas. Okay, monitor mo pala yung voltahe. Yes po sir. Okay. After nakapatay sir, bali Entering the Sentinel mode. yan po yung ano, sir, naka-on yung parking surveillance po sir. Para mag-trigger siya sir, need lang natin na ay alog. Yan. Ayan. Yan sir. Bali, bawat corner po sir, kinukuha niya sir kung ano yung movement po sir. Kung may movement siya sir, doon siya mag-steady po sir. Dapat mayroong pop-up sa taas po, malalabas po sir, sa taas. Yun o. So ito, galing to sa 4G. Yes po sir. Maghihintay tayo ng 2 or 3 minutes para i-upload yung video. After that, mag-note siya ulit ng panibagong So bali parang sa cloud siya yes po sir. mag-view. Kaya play natin kanina sir, yung nag-bump. Yan sir. Alam ko may volume sir. So ito, nagsistream siya ng data para ma-view tong Yes sir. May video. movement siya sir. Doon siya mag-steady po sir. Pero kung mas lang is astig. So itong motion detection, kung may dumaan sa harap, magti-trigger na kaagad siya. yes po sir, kung may alarm center. Yan sir. Ito yung kanya suspicious person kasi may kanya na-trigger doon, kaya may tao kayo doon sir. Kaya Oo. nag-trigger siya. So update lang guys. So medyo matagal din siya na-install kasi syempre nagpa-tutorial pa tayo kay Kuya. Panalo talaga yung pagka-install ni Gadget Baby. So ayan. Sobrang linis. Ito ngayon ang sample footage ng front cam. So hindi siya nakasentro, sadya talaga yon para hindi nakaharang sa driver's view. At ito naman ang sample view sa likod. So yung sa likod, naka super dark tint tayo, pero mukhang okay pa rin naman yung picture. At ito naman ang sample footage na triggered by motion detection. At lastly, gamit ang remote surveillance, ito ang aking live view habang ako ay nasa ibang bansa. So ayun guys, very satisfied tayo. Thank you pala at shout out kay Kuya Albert ng Gadget Baby sa napakahusay niyang pag-install. So that's it for our latest upgrade. Please like and subscribe. Hanggang sa susunod ulit. See you, mga paps! Slight right to stay on Merrill Co. Avenue.